katabi nyo. Kasi nahihilo pa yan. Kasi ilang gabi na ba? Or ilang ating gabi na ba? Na tayo'y niyayanig ng lindol. Ilang kayo nagsimula? 26. 3 nights na yata, no? 3 nights na. Pero gayon pa man, salamat sa Lord sa patuloy ng pag-iingat sa bawat isa. Mga kapatid, muli tayong tumayo para basahin ang ating declaration of faith. Today, I will listen to God's Word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was said, so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Once again, Father, we praise you and glorify your name, Panginoon. Patuloy, Lord God, na wini-welcome po namin, Panginoon, your holy presence this morning, Lord God. We thank you, Father God, muli, Panginoon, for this opportunity, this privilege you've given us, Panginoon, upang muli, Lord God, makapakinig kami ng iyong mga salita, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko na narito, na pinili po nila, Panginoon, na maglaan ng kanilang oras, Panginoon, to know you more in their lives, Lord God. At patuloy, Panginoon, dalangin ko, Lord God, na naway, buksan mo ang aming puso at isipan, Lord God, upang matanggap namin na yung mga salita na inihanda, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. At sa iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo, Lord God, tunay nga, Panginoon, kung wala siyang magagawa, kung wala po ang tulong at pagsama mo, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, at tanging mga salita mo lang po ang maputawi sa kanyang mga labi, Lord God. To you all highest glory, honor, and adoration, Father, in this powerful name we pray. Amen and amen. Sabi po, life begins at aray. Life begins at 40, sabi nila mga kapatid. Pero sa ating po mga Kristiyano, life begins when we admit that we are sinner. We admit that we cannot save ourselves. We repent, we come to God, and accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. So, ito po ba mga kapatid ay nangyari sa buhay natin? Wala nag-amen? Amen? So, lahat po nawa mga kapatid ang naririto ay atin na pong tinanggap sa ating mga buhay ang Panginoon Jesus bilang tanging nating Panginoon at tagapagligtas. So this month po, ang ating theme is complete in Christ, embracing our identity in Christ. So marami na po tayong narinig or natutunan sa mga previous po na preachers, ano po, tagapagpahayag ng salita ng ating Panginoon. Sabi po ng Lord, let your light shine before men, and they will see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sino po nagbahagi ng mga kapatid? First Sunday? Sinong president ng First Sunday? Sir Ron. At sabi ng Panginoon, kapag daw po ay meron na tayong new identity and life in Christ, kailangan daw po makita yung changes sa ating mindset, sa ating behavior, sa ating relationships. At kailangan daw po yung ating pong strength, hope, and confidence ay nasa ating Panginoon Jesus. Sino po nagbahagi ng mga kapatid? Second Sunday, Pastor. At sabi po ng Panginoon, kailangan makita sa ating mga Kristiyano ang tunay na pagbabago. Dapat nandyan yung foundation ng new identity. Nandyan yung nature ng new identity. At nandyan yung evidence ng new identity. Ano-ano yung mga yun, mga kapatid? Belongings in Christ, your new nature in Christ, and a transformed life. Sino po nagbahagi ng mga kapatid? Garnet. So mga kapatid, sa umagang ito, alam ko, naniniwala po ako na ang bawat isa sa
ang nais ng Lord this month, yun yung una natin i-embrace our identity in Christ. Yakapin mga kapatid, ang totoong identity mo kay Kristo. So ano sinasabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. So sino na po yung belong kay Kristo dito? Amen. Sabi po, has become a new person. Tingnan mo yung katabi mo. Bago ano ba yan? Bago nila lang yung mga body rest na yun. Fresh na fresh ang look. Sabi mo, become a new person. Diba? The old life is gone, a new life has begun. At ang sabi din po sa John chapter 1 verse 12, but to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. So sino ang nananampalataya sa Lord? Sino ang tumanggap sa Lord? Amen. Ibig sabihin mga kapatid, sabi po dyan, He gave the right to become His children. So sabihin mo sa sarili mo, anak na ako ng Diyos. We are children of God. Kaya nga mga kapatid, sinasabi rin po sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ so we can do the good things He planned for us long ago. Personally mga kapatid, may mga plano po ba tayo sa buhay? May mga pangarap na nais abutin. Pero ang sabi po dito ng Panginoon, He has created us anew in Christ. Bago na tayo kay Kristo. At yung mga magagandang plano ng Panginoon sa atin, dati pa, gusto niya magawa natin sa buhay natin. So mga kapatid, ngayon na meron na tayong bagong identity kay Kristo at bagong buhay sa ating Panginoong Yesus, iba na po yung pagtingin siguro natin sa ating mga sarili. At iba na rin kung paano natin tinitingnan ang ating kapwa. Remember our identity in Christ, believe in what God says about us. You are loved, you are children of God. So mga kapatid, ano yung itinuturo sa atin ngayon ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ano ba yung kailangan natin gawin ngayon na meron na tayong bagong identity kay Kristo, bagong buhay, new life with Jesus? How we will live this new life in Christ? Paano na tayo mamumuhay ngayon mga kapatid? First, submit every desire to God. Sabi po dyan, the old life is gone. May mga desires pa po ba ang ating mga puso? Yes. May mga desires tayo mga kapatid. Pero ang sinasabi po, we have to submit every desire, every plan, goal, thing in our lives to God. So that those desires will be replaced with those desires of God for us. Ano yung pinapanalangin natin madalas? Lord, katagpuin mo yung desire ng puso ko. Or desires, marami. Yeah. Desires ng puso ko, Lord. Minsan ba naisip natin na hindi dapat ganun ang panalangin natin? Self-centered di ba? Dapat mga kapatid daw, ang ating panalangin ay ganito. Lord, loobin mo na ang desires mo para sa akin ang mangyari. Kasi pag desires ng Lord, plano ng Lord the best. Amen ba? So
So, ang atin pong naisin mga kapatid, yung desires ng Lord, yun po yung maging desires ng puso natin. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 24, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and the desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. So ano yung mga desires natin noon or ng ating sinful nature na alam natin hindi nakakalugod sa Lord? Mga kapatid, nananampalataya po ba tayo na yun po mga yun ay na-crucified na sa cross? Kaya nga sabi, the old life is gone. Dapat the old life is gone. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 16, sino po ba yung helper natin para magawa natin to? So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful desires craves. Pag nag-crave tayo ng pagkain, anong ginagawa natin? Tumitigil ba tayo pag, walang ano eh. Hindi, di ba? Hahanap talaga tayo. Talagang pupunta natin lahat ng may nagluluto or tayo na mismo yung magluluto, di ba? Para lang masatisfy yung cravings natin. Gagawin natin lahat para lang masatisfy yung cravings natin. Pero sabi ng Lord dito, you won't be doing what your sinful nature craves if you let Holy Spirit guide your lives. Hindi mo na hahanapin. Hindi mo na i-crave pa, mga kapatid. Kasi ano ba yung mga resulta ng ating sinful nature? Ano ba yung kini-craves nun? Sabi po sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21, kaya po ba natin basahin, mga kapatid? Follow the desires of your sinful nature. The results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, poverty, jealousy, outbursts of anger, self-ambition, dissension, division, envy, and drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life cannot inherit the kingdom. Mga kapatid, hayaan niyo po basahin ko sa Tagalog. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Ito daw, mga kapatid, ang desires ng sinful nature natin. So alin dyan ang kinalulugod ng Lord? Meron ba sa mga nabanggit, sa mga nabasa natin? Kasi sabi sa huli, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Bilang mga anak ng Diyos, di ba tayo po ay tagapagmana? Amen ba? So kung tagapagmana tayo ng kingdom ng Lord. Pero ang sabi dyan, anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Kaya po, ang una natin dapat gawin, mga kapatid, is to submit every desire to our God. Kasi hindi lang lahat po ng desire natin ay makakabuti sa atin. At hindi lahat ng desires natin, mga kapatid, is yun ang will ng Panginoon. Kaya mga kapatid, in our new identity and life with Christ, sabi po sa Psalms 23 verse 3, He renews my strength, He guides me along the right paths, bringing honor to His name. Mga kapatid, nawa yung tahakin po natin ay yung right path na makapagbibigay ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoon. At sabi
Sabi po ng Panginoong Jesus sa John chapter 15 verse 11, I have told you these things so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. Sabi po dyan mga kapatid sa previous, if we obey His commands and remain in His love, we will be filled with so much joy. So, sino gusto ng joy? Hindi lang po basta happiness mga kapatid, kundi ang naisin natin is joy. Kasi ang kagalakan, kahit anong sitwasyon meron tayo, may galak sa puso natin. Kahit sunod-sunod ang problema, kahit disappointed tayo, discouraged tayo, still, meron pa rin kagalakan sa puso natin. Kasi sino yung nagbibigay nun? Ang Panginoon. At alalahanin natin mga kapatid, sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi po doon, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Pakibasa nga po ng kasunod. So mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, hindi na lang po tayo dapat yung nasusunod. It is no longer we who live, but Christ lives in us. At sa buhay natin ngayon mga kapatid, sa new identity, meron tayo nawa po na doon yung i-entrust natin everything sa ating Panginoon who loved us and gave Himself for us. Alalahanin po natin na ang Panginoon natin, He knows everything. Sabi po sa Psalms 139 verse 1, O Lord, you have examined my heart and know everything about me. Kaya wala po tayong maililihim sa Panginoon, mga kapatid. Alam niya lahat ng desires na meron sa puso natin. Alam niya lahat ng laman ng isipan natin. Let us submit, let us surrender everything to our God. Para po yung sinasabi na the old life is gone, ay mangyari po talaga sa buhay natin mga kapatid. And secondly, allow God to change us. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 pa rin po sa huling bahagi, a new life has begun. So, hindi mo na kailangan na maghintay na mag-turn ka ng 40. Diba? Ilang araw na sis. So, ano pong sabi ng Lord sa Isaiah 43 verses 18 to 19? But forget all that is nothing compared to what I am going to do. Verse 19, for I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. So ano po ito? Kanino sinasabi ito ng Panginoon? Sa mga taga-Israelita. At sinasabi rin ito ng Lord sa atin ngayon mga kapatid, na meron siyang pangako na victory. Pero mga kapatid, paano tayo kapagtagumpayin ng Panginoon sa buhay natin kung hindi natin i-aalaw siya na baguhin tayo? Diba mga Israelites dati, ilang beses na piligtas ng Lord, pinagtagumpay ng Lord, binigay yung kahilingan nila, dinilig yung panalangin nila. Tayo ilang beses kaya sa buhay natin ngayon. Sabi ng Lord, for I am about to do something new. Di ba nakaka-excite yun? See, I have already begun. Nagsimula na ang Lord sa buhay natin, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, nagsimula na ang Lord sa buhay mo, kapatid. Nakita mo ba? Nakita mo? You not see it? Hindi mo ba nakikita? Mga kapatid, may mga inumpisa na ang Lord sa buhay natin. At hindi po siya papayag na hindi yun matatapos. Yung mga plano niya, yung mga
Plano niya na hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng future and hope. Sabi sa ano yung binasa natin kanina? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Kaya ito sa Isaiah 43, ipaalala ito ng Lord sa mga taga-Israel. Ito po ay pangako niya, Lord's promise of victory. Ang ating pong Diyos ay isang mananagumpay na Diyos. Kaya ang gusto niya sa atin bilang kanyang mga anak, maging victor din po tayo. Victorious. Kaya nga po, kung sa tingin natin, sa buhay natin, Lord, paano mangyayari? Paano ko i-allow, Lord, yung puso ko ganito? Ganito, sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27, ano pong sabi dyan? Ano daw yung iti-take out ng Lord sa atin from us? Stony, stubborn heart. At ano yung ibibigay niyang kapalit? Tender, responsive heart. I-allow lang po natin mga kapatid na gawin yun ng Lord sa atin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kaya magpatawad. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kaya umunawa. At hindi mo rin kayang sabihin na hindi mo kayang magmahal ulit. Kasi ganyan na yung puso na ibibigay ng Lord sa iyo. At kung yung kanina po, binasa natin yung desires ng ating sinful nature, mapapalitan daw ito mga kapatid ng ganito. Kung i-aalaw lang po natin na baguhin tayo ng Panginoon. Sabi po sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, basahin po natin. The Holy Spirit produces His kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these. Sino po sa atin ang ayaw ang mga ito? So, ibig sabihin mga kapatid, gusto natin na magkaroon tayo ng bunga. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Lord, pinakamarami self-control. Or ano yung pinakamarami gusto dyan? Patience. So mga kapatid, yung desires dati ng sinful nature natin na binanggit or binasa natin kanina, gusto ng Lord palitan ng lahat ng yun ng mga ito. If we allow Him to change us. For our conclusion, let us submit every desire, everything to our God and allow Him to change us. Let us also remember always our new and true identity in Christ. Sige mga kapatid, tayo po ay umukat na lang. Our Heavenly Father, Lord, we praise You, we glorify Your name, Lord God. We thank You so much, Lord, for Your words. Panginoon ko na naibahagi sa umaga nito, Lord, that truly, Lord God, that in our new identity in You, our Christ Jesus, we should submit every desires to You, O Lord. O Panginoon, sa gayon, lahat ng desires ng ito, Panginoon ko, na hindi nakakalugod sa iyo, Lord God, ay mapalitan, Panginoon, ng bunga, Panginoon, na ninanais mo, Lord God, sa buhay namin, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord God, dahil kami, Panginoon, ay iyong tinanggap, kami, Panginoon, ay iyong pinatawad, kami, Panginoon, ay iyong minahal sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagsuway, sa
Tulungan mo nga po kami, Panginoon, ng isang pamuhay ang natutunan namin sa umaga nito, Lord God. Kung tutuusin, Lord, paulit-ulit lang din po namin ito naririnig. Hindi lang po ngayon namin ito narinig, Panginoon. Ngunit, Lord, tulungan mo kami, nabigyan mo kami ng courage, O God. Help us, Lord, to do this time, Panginoon. Patuloy, Lord God, na nawa yung aming mga pagnanais o pagnanasa na aming puso, Lord God, ay ang masunod ang kalooban mo sa aming mga buhay, Lord God. Sabi po, salita mo kanina, your decrees, your commandments, Lord God. Yun po yung masunod namin, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatid ko na naririto, Lord God. Patuloy, Panginoon, na pagharian mo ang aming mga buhay, Lord God. At patuloy, Panginoon ko, na ang desires mo sa buhay namin ang siyang mangyari, Panginoon. Ang desires mo, ang plano mo, Lord God, your ways, Lord God, Panginoon ko, ang siyang mangyari sa aming mga buhay, Lord God. Thank you so much for everything, Lord God, sa lahat ng pagpapala mo, Panginoon. Patuloy mo rin po pagpalain at ingatan ang bawat pamilya namin, Panginoon. Kung saan man sila naroroon, sa lahat ng oras, Panginoon, sila po ay inyong pagpalain at ingatan, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa iyo po ang pinangmataas na papuri, pagdakil at paglalahat sa pangalan niya ng Jesus. Amen. Amen. Are we blessed, mga kapatid? Kumako na po tayo sa second part to give encouragement sa giving and offering. So, ayun, I will give some two key principles na mag-encourage sa atin as a vital part of our faith. So, dito sa Proverbs 3:9, verse 10, sinabi dito, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce, then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. So first principle is giving is an act of worship and trust in God. Giving is an act of worship and trust in God. Pagka po tayo nagbibigay, we are also worshiping God, and that we recognize ang ating Panginoon na siya ang ating ultimate provider. Ito po sa sinasabi ng verse na ito, ibig sabihin po nito na yung ating pagbibigay is an expression of trusting in the Lord. Na naniniwala tayo na ang Panginoon, He will meet our needs, and that we will put Him first kung ano man po yung ating mga gawain. Second key principle is that giving supports God's work and blesses others. Giving supports God's work and blesses others. Sinabi po sa 2 Corinthians chapter 9, 12 to 13, sinabi po ni Paul dito that this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of this service, by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. So yun nga po, giving supports God's work and blesses others. One example na gusto kong i-share, mga kapatid, is that when I'm still in Hsinchu, in Logos Hsinchu, I have a buddy there, yung kabady-buddy ko na si Pastor Eric Samson. Siya yung kasama ko ron, supporting the ministry, siya yung coordinator namin, and then I support everything else, just like here, second man. So nung nandun ako sa Hsinchu, he became our coordinator, and then at one time he started to preach. And then nung umuwi na po siya sa Pilipinas, he has agreed to study sa isang Bible school. And now siya na po yung pinadala ng church sa Qatar. Siya na po yung nagsiserve doon.
what am I trying to say is that pagka po tayo nag-agree sa call ng Panginoon, everything else will follow. And ano po yung relationship ng giving doon? The support that we had provided to Him, the church, kayo po ay kabahagi noon. All churches in Taiwan ay nag-support in this great effort na magpadala ng mga tao to learn in a Bible school and to advance God's kingdom. So yun lamang po, pagdasal na po natin yung ating tithes and offering. Father, thank you for this great reminder of our faith in giving and in fully trusting you, Panginoon, in all aspects of our lives. Teach us to be more faithful, Panginoon, and model stewards of your kingdom. So umagang ito, Panginoon, as we bring our gifts and offerings, may these delight you, Lord, and let these treasures amplify you and be used for your glory alone. We will trust in you, Lord God. Help us understand na hindi po kami mawawalan dahil you are our source of everything. We love you and we praise you. This we all pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.